Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid is kung halimbawang kayo po ay kasalukuyang medyo nakakaramdam ng parang nahihirapan kayo sa isang relationship na pinupursu natin, sa isang tao na gustong-gusto natin, mahal natin, at binibigyan nga po tayo ng uphill or mga boundaries kung saan tayo po ay nasasaktan mga kapatid. Pag-usapan natin yan dahil today ay ituturo natin ang isang paraan na maaaring nasa isip na naman po natin at medyo nahihirapan lang po tayong makakuha ng guidelines. Tayo po ay tatalakay ng isang proseso na sa akin nga po ay tinuturing ko siyang game changer. Lalong-lalo na po kapatid na kung nakikita natin na ang takbo natin sa kasalukuyan ay pabagsak at parang hindi nga po makabangon muli. Maaaring itong game changer ang tutulong po sa atin mga utol. Alam ko po na sa ngayon ay hanap tayo ng kasagutan. Alam niyo po yung mga kaibigan natin na halos nakalimutan na natin ngayon ay connected na naman tayo sa kanya. Dahil probably isa siya sa mga hinahanapan natin ng sagot. Isa siya sa mga nilalapitan natin sa ngayon mga kapapong. Mahirap na mahirap to. Ito po ay isang klase ng proseso na napakadali lang naman kung titingnan natin. Pero pag halimbawang isinasagawa mo na, ay isa ito sa pinakamahihirapan tayo. Napaka-challenging na situation na to. Dahil sa kasalukuyan, alam ko po yun eh. Alam ko po na gusto nyong i-push, gusto nyong i-pursue ang taong mahal nyo dahil yan nga pong ibinubulong ng instinct natin. Kaya nga po halimbawang bakit natin maiisipang gawin ito kung napakahirap naman po talaga. Dahil ang situation na to mga kapatid ay sadyang ang opposite nang itinutulak sa atin ng ating instinct. Mga kaibigan natin, ang pagmamahal at emotions natin na alam ko namang syempre ang gusto nito ay to move forward instead of moving backward mga kapatid. Pero sabi ko nga, baka ito ang kasagutan dyan sa problema natin ngayon. Minsan kasi sa mga nangyayari sa atin, sobrang complicated ika nga. Baka naman minsan ang kasagutan dito ay baka naman kailangan simplihan mo lang. Alam ko naman po sa ngayon kapatid ay sobrang-sobra ang effort natin. Tayo po ay nagpupursige, tayo po halos lahat naman ay pinapakita natin sa kanya ngayon. Kumbaga, trying to make her or him very very special ay alam kong ginagawa na natin ngayon. Pero ang tanong dito mga kapapong, bakit ginagawa na naman po ang ginagampanan natin? Bakit hindi po tayo nakakakuha ng magandang result? At sa kasalukuyan nga po ay zero pa rin po ang ating pag-asa. Yung para bang the more you move forward ahead kapatid ay parang palabo ng palabo ang nangyayari. Yan nga po ang lilinawin natin ngayon mga kapapong dahil baka naman sa sobrang attachment na binibigay natin sa kanya. Kumbaga lahat ng ginagawa natin umaga, tanghali, gabi ay wala tayong iniisip kundi mag-connect sa kanya mga utol. Wala pong nangyayari sa nakikita natin dahil baka ang tanging sagot dito ay baka kailangan po nating mag-detach. What I mean po dito mga utol is kung halimbawang tayo po ay nakatanggap ng isang rejection or breakup. Halimbawa nga po tayo ay dinump sa mga oras na to. Normally, sa mga ganyang situation ay very complicated ang tingin ng bawat isa. Lalong-lalo na nga po yung dumpy mga utol. Kumbaga stressful ang tingin sa atin, obstacle tayo, napakaraming problema eh. Kumbaga sa kasalukuyan ay natural lang naman o typical lang naman na hindi po siya nakakakita ng clear way papunta sa atin. It's either negative thoughts nga ang tingin niya sa atin dito. Pushing him or her papalayo sa atin. So imbis na mag-connect tayo mga utol, siguro i-consider naman natin na mag-disconnect or mag-detach nga po sa mga oras na to. Ang pag-disconnect or pag-detach nga po sa taong once in a while ay naging importante at ipinakita natin na very special sa atin mga kapatid ay napakalaki po na maitutulong dahil you will tap a certain portion po ng kanyang emotions sa kanyang subconscious kung saan kayo po ay magiging attractive in a sense. Kasi naturally at psychologically kapatid, kung ikaw ay less attached sa kanya, the more na magiging interesting and surprising na magiging attractive ka pa nga. Or simply, the more na wala siyang balita sa'yo, the more na wala siyang maririnig sa'yo, hindi kanya nakikita at nakakausap, normally, ang tao ay lalong magiging interesado po. Naturally, in human nature, ay may tinatawag po tayong energy of attraction mga utol. Ito po ay nagfa-function kung halimbawang kayo po ay nagsisirculate sa buhay ng isang tao. Like for example, yung dumping nga po natin, ramdam niya na nandiyan kayo. Kumbaga, orbiter ka niya,
Kumbaga, lumilibot ka sa kanya, nandun ka sa subconscious niya, tapos ipinapakita niyo po na kayo po ay less interested sa kanya. Kumbaga, wala kayong masyadong effort. Pero alam niya na dun po sa circle na yan, na kayo po ay nag-e-exist. Dito po gagana yung dynamics ng sinasabi ko ng energy of attraction. Dito po siya magkakaroon ng interest sa atin, mga kapatid. At syempre po magkakaroon po ng curiosity. Kasi alam naman niya na nandiyan ka, alam naman niya na meron kang certain feelings sa kanya, pero bakit wala kang ginagawang effort? Alam nyo, lahat ng mga bagay na yan ay maglalaro sa isip at subconscious nga po ng isang tao, it will make you more attractive. Mga kapapong, yung simpleng may pakita at maparamdam mo sa kanya na nandun ka, pero hindi mo siya ganun kakailangan, hindi ka interesado, hindi mo kailangan ng approval niya, hindi mo kailangan ng updates kung anong ginagawa niya. Kung halimbawang nag-text ka ay hindi ka naman nag-expect ng respond, na even a relationship ay dapat ipinaparamdam po natin na hindi po tayo dead na dead para ma-achieve yun, mga kapatid. The more na ipinapakita po kasi natin na wala tayong pakialam, by means of detach nga or disconnection, mga kapatid, ay lalo po tayong magiging interesting. Sa ganito po kasi, mga kapapong, ay magsisignal na ikaw ay napakahalagang tao. Alam mo yon, automatically, ang mararamdaman niya sa inyo ay isang opportunity instead of casualty. Casualty kasi, kapatid, kung makikita at masesense niya na kayo po ay weak at kumbaga parang desperado sa kanya. Pero the more na kayo po ay aloof at kayo po ay parang kayang-kaya nyo po yung situation, syempre po magigain at tataas po yung level of attraction na nakikita po at nararamdaman po niya sa atin. Mga kapapong, hindi naman po talaga proseso ang ipinapaliwanag ko rito. Ang tinutukoy ko po rito, mga kapatid, ay isang klase ng mindset or character na dapat po nating ma-display sa harapan at mga mata po ng ating dampi, ex man yan, nililigawan man yan, taong ipinupursu natin, interesado tayo, meron po tayong dapat maipakita sa ngayon. A special character, mga kapatid, na kung halimbawa nga na hindi niya tawagan ay okay lang. Kung halimbawang hindi niya i-chat, mas okay. At kung halimbawang hindi nga po bigyan ng chances or pakitaan man lang ng pag-asa, ay lalo pa pong magiging better and better and better, mga utol. Yan ang dapat nating ipakitang character sa kanya para magkaroon po siya ng attraction sa atin. I'll be straight and honest. Wala naman po talagang magic. Ang ginagawa po natin dito ay binibigyan lang po natin ng guidance na tayo po ay magtanim ng fundasyon para balang araw po ay may bunga po ito, mga kapatid. Dahil syempre, wala naman pong madalian eh. Kung level of attraction ang pag-uusapan natin ay kailangan pong i-build yan. Lagi ko nga pong ipinapaalala, kanina po may kausap tayo sa ating Papong TV helpline, na unahin po muna natin ang tiwala. Huwag po nating hangarin na makipagrelasyon kagad or one click biglang magustuhan tayo. Siyempre, we need to build trust po muna na halimbawa maramdaman po niya na kayo po ay mabuting kaibigan, na kayo po ay mapagkakatiwalaan, mga kapatid. Huwag po natin masyadong i-update dahil pag na-sense po niya na kayo po ay so eager na makarelasyon siya, mga utol, siyempre mararamdaman po niya na napaka-importante niya. Diba? Ang problema lang naman po kasi dito ay habang nararamdaman po niya na siya po ay sobrang mahalaga sa inyo, kapatid, doon naman po na pag-iiwanan at doon po hindi umaangat yung attraction level. Kasi nga po, nabubura at syempre po nagiging stagnant po yung sense of challenge, mga utol. Nawawalan po siya ng interest eh. Kaya nga po sabi ko, bigyan natin ng challenge, bigay natin yung laban sa kanya, ibigay natin yung situation na kung saan hindi niya ine-expect. Para mapawaw, syempre, at masurprise naman po natin ang taong to. Doon po magkakaroon ng attraction at pagmamahal ng isang tao sa atin. Unti-unti po yan madedevelop at unti-unti po yan, syempre, mapapasok sa isip niya kung saan siya po ay maa-attach po sa inyo, mga kapapong. Don't ever keep him or her updated po sa nararamdaman natin. Alam na po niya yan, kapapong. Pero the more na ginagawa po kasi natin yan, ay tumataas po ang kanyang ego. At doon po niya nararamdaman na siya po ay napakahalaga sa inyo, mga utol. Sadya naman pong bumababa ang tingin sa atin paminsan-minsan. Kaya para maiwasan yan, ay huwag niyo po siyang i-update sa nararamdaman natin. Okay lang naman pong iparamdam. Pero sometimes, sabi ko nga, kailangan din po nating umatras, mag-pedal back, mga kapatid, para naman po maging balance. Dahil yung sense of balance sa mga situation na ganito, kung kayo po ay nakikipagbalikan, or let's say may taong pinupursu, mga utol, ay napaka-importante.
Kaya kung struggling ka ngayon at tipong parang nawawalan ka ng pag-asa mga utol, ang tawag ko nga po rito ay game changer. Dahil kung tayo po ay namumblema, baka ito na po ang sagot. Baka kailangan na po nating mag-disconnect, kailangan na po nating mag-detach. Dahil baka sobra-sobra na po ang attachment at masyado na po nating ina-accommodate ang taong to. Panahon na po siguro para tayo naman po ang mag-detach at umiwas. Baka makatulong to sa atin mga kapapong. Maraming salamat po sa inyong lahat.